Hi guys! Kumusta? Welcome back to our channel and welcome to our video reaction. Ang ating reactionan ngayon ay isa sa pinakasikat na actress sa Pinas. At siya ay nanirahan na rin dito sa US. At syempre, papunta-punta siya dyan sa Pinas, dito sa US, Pinas, dito sa US. Ganun naman talaga ang mga celebrity, di ba? May mga ano yan sila, may mga privilege yan sila. So, ayan, ang ating reaksyonan ngayon, ito ay isa sa mga sikat, lalo na rin dito sa US at sa mga OFW kasi nagpo-concert siya dito sa US, siyempre patak naman talaga. Sold out ang mga ticket pag siya na rin ang magpo-concert dito. Ganun na rin sa Pinas, di ba? Pag mag-concert din dyan, napaka din, di ba? So, at alam ko marami siyang fans dyan sa Pinas. Dito rin sa US, marami din siyang fans. At alam naman natin, siya ay isa also komedyante. Napaka-comedy itong babaeng ito at pinaka-likes ko rin to sa mga celebrity sa Pinas. I like her. Noon pa naman ay nagpa-follow na rin ako sa kanya, ganon. Dito na siya. She's fun. Ngayon, married siya and then divorced din ngayon. What I mean is, she was married this young man. At alam naman natin kung sino ang kanyang latest husband, di ba? Yung younger sa kanya, yung pinaka-young talaga sa kanya. As in, siguro yung age gap nila talagang super laki. I'm not quite sure, but I think it's 30 years or maybe 29, 28, something like that years gap. Talagang 30 years age gap nila ni Ai de las Alas sa kanyang previous husband niya or current husband niya kasi hindi pa naman na-finalize ang divorce. But ngayon, at alam naman natin nga happy sila for the past few years sa kanilang marriage, di ba? Siyempre, gano'n naman talaga. Happy. But to make this point short, they're getting divorced. She's separated already from her current husband. His name is Gerald. So, ngayon, syempre, separated na sila. So, alam mo naman dito sa Amerika, madali lang ang divorce. Lalong-lalo na kung wala kayong anak. At sa mga ari-arian naman, meron mang lawyer dyan. Madali lang talaga dito ang divorce, guys. Basta walang contest sa both side. Ang pinakamahirap lang talaga sa divorce dito kung meron kayong anak. Yun ang pinakamahirap kasi gusto sa custody sa kabila, pag-aawayan nyo talaga yan, yun ang mahirap kung merong anak. As far as I know, parang wala sila yatang anak. So ngayon, alam naman natin nga napaka-saya nila sa unang years, second years, third years sa kanilang marriage, as in happy. So gano'n naman talaga yun. Happy naman talaga yan kahit payan. Parehas pa kanilang edad, whether which age gap higher, woman or a man, basta bago pa sa marriage, happy talaga yan. Yung iba naman, after 30 days, 2 days, 90 days, they're divorced. Ganon. Di ba? Ganon lang yun. So, hindi talaga natin ma-compare ang sarili natin sa mga marriages natin sa ibang tao. Hindi talaga. Pero at least, meron kang basihan kung gaano ka-easy lang ang pag-take ng mga divorce dito sa US. So, ngayon, syempre nandito na sila sa US, naninirahan. Iba naman kasi mga celebrity kasi guys, iba ang kanilang pribilehiyo eh. So, wala naman siguro talaga yung problema kasi sabi ko na nga, basta mga celebrity, iba-iba ang mga pribilehiyo sa kanila. So, ngayon, pag-usapan natin na ang marriage talaga na age, yung pinaka-higher na age gap, talaga, yung iniisip ko hindi talaga, in a long run, hindi talaga magkakasundo. Kasi meron silang mga differences is so high.
very high ang kanilang differences. Naka-post pala tayo. Yan nasa likod. Oh. Ayan. Hiwalay na daw sina Ai at Gerald. The Philippine Showbiz List presents Ai de las Alas and Gerald's Libayan love story and breakup rumors. Age is just a number. Taong 2014, 10 taon na nakararaan, nagsimula maisulat ang kwentong pag-iibigan na Ai at Gerald. Si Gerald ay dating star player ng badminton team ng De La Salle University, samantalang si Ai naman ang tumatayong manager ng badminton team ng natulang eskwelahan, kung saan din nag-aaral ang pangalan niyang anak si Sancho. Sinong mag-aakala na So yan ang love story talaga nila. What is popular naman yan kasi hindi naman yan dinideny ni Ai, di ba? Si Ai pa, ba't siya magdi-deny? Popular naman siya. At malalaman naman talaga yung ng mga tao ang kalagayan ng kanyang love life, whatever. Kasi celebrity nga, di ba? Kahit paano, kahit tago-tago ka pa ng tago dyan, malalaman talaga yan, di ba? Kasi nga, nasa publiko ka, di ba? So ngayon, alam naman natin nga kaming mga Filipinos dito sa ibang bansa, pag mayroong mga Pinoy artists nga magpo-concert, support kami niyan. Bibili kami ng ticket at mag-attend talaga kami sa kanilang concert. So, ayan, isa ako dyan din. Nandito ako sa US. So, isa din ako dyan. So ngayon, ang alam ko si Ai mabait siya. At siyempre magandang puso din. At of course, alam natin hardworking person siya. At saka very independent in such way. Kasi she makes a lot of money in her career, diba? Tapos, so gano'n naman talaga yung mga independent women, diba? They make their own money and everything. Pero pagdating sa pag-ibig, talagang doon tayo ma-question mark. So ngayon, diba, nag-aasawa siya ng pinakabata, samahan lang ay ang anak niya doon sa school. So, it's possible pala talaga na magkagustuhan yung ganyan kahaba ng age. Kahit naman na yung lalaki ay para ring kaedad ng anak mo, which is yung example niya, kaedad lang sa anak niya. Tapos naasawa talaga niya. Alright? So ngayon, pagdating ng araw, after the wedding, they are happy. They're happy. They are happy. Di ba? Ganun yung sinasabi ko kanina. Pag after ng wedding, hindi naman talaga sinasabing after wedding, wala crush agad ng marriage nyo. No, there's still, yung honeymooners day. Yung honeymooners stage. Ganon. So, masayang-masaya yan. At matagal-tagal naman din silang nagsasama, di ba? So, sang iba nga 3, 2, 4, hiwalay na pag sobra kalaki ang age gap. Pero mayroon naman ding iba nga nag-work talaga. For example, sila ni si Dr. Vicky Bello. Di ba? Mataas din yun ang gap. Pero nag-work naman. Hindi lang talaga masyadong mataas. Tulad kina Ai. So, ngayon, para sa akin kasi accept ko yung nangyayari sa kanya. Yung I have to accept what's her decision and I don't even say a thing whatsoever. Kasi sa basihan natin sa kanilang edad, yung age gap nila sobrang haba, sobrang laki talaga. So, ang mindset kasi ng young people, ibang-iba talaga sa matured older people. Okay, I should say people. So, ibang-iba. Kaya ngayon, meron talaga silang mga conflicts niyan. Hindi yan maiwasan maraming conflicts. Tapos, alam naman natin kung ang isang babae ay also very independent. Tapos, mostly talaga mangyayari ito Tapos ngayon, yung lalaki din younger, nagiging independent na rin siya by his growing up mind. Pero yung mga needs niya, yung mga likes niya is different pa rin sa yung older partners niya. Super different pa rin. So ngayon, kung ang partner, for example si Ai, gusto ni asawa niya na magpunta ng
all the time, every weekend ng snow skiing and stuff like that, all those adventures, tapos hindi na mabibigay ni Ai dahil sabi niya, "Ay, pagod na ako, ganito, ganyan." So totally different talaga. Tapos depends naman yan kung maintindihan sa younger partner niya. Tapos ngayon, kung hindi talaga maintindihan sa asawa ng bata pa, mas bata sa kanya, sabihin na natin mas bata sa kanya, kasi hindi naman yan bata eh. So, mas bata sa kanya. So, nandoon na yung mga conflicts, di ba? Nandoon na yung mga conflicts niyan. Nandoon na yung mga conflicts Ito, nila. ang magpapasimula ng kanilang modern romance. Kwento ni Gerald, isang umaga, nag-train Ayan. rin sa daliri. Ngunit sa dyan, hindi pa tinawala ang pagpuhusga sa kanilang Hinuhusgahan daw sila ng tapat nga ba ang pag-ibig nito? Kaya ay may iba itong habol. Alam na alam naman ng comedy queen ang usapin ito at inamin. May prenuptial agreement sila ni Gerald. Ayon kay AI, isa rin daw itong paraan upang mawala ng pagdududa ng ilan na pera ang habol sa kanya. Katunayan si Gerald daw mismo ang humiling magkaroon sila ng prenup agreement. Para kay AI, ang pera ay isang praktikal na pangangailangan sa buhay mag-asawa, ngunit hindi ito ang pundasyon ng matibay na relasyon. Answered prayer ni AI na matagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Gerald. Sa pagkakataong ito, wala naging balakid sa pagmamahalan nila. Ganun pa man, dahil dumaan sa dalawang failed marriages, kung saan nagbunga ito tatlong anak, aminado si AI na naroon ang takot na pinag-isipang mabuti kung papakasal muli. Patunayan ay pagkawas sa ni Gerald at tuwalay na kinausap ng pari para malaman kung ano ang intensyon nila sa pagpapakasal. Makalipas ang 8 buwan, wala nang sinayang panahon ang dalawa at agad na sinimulan ang kanilang road to forever. Noong December 12, 2017, ginanap ang church. Ayan na nga eh. Pero tapos na tayo dyan kasi pina-forward ko lang yung ating mga sinasabi. Pina-forward ko na lang yan. Kasi alam naman ng karamihan ang history sa kanilang marriage from the beginning. So ngayon, ang masasabi ko lang na yung mga sa publiko, yung mga fans niya, yung mga bashers niya, wag niyo siyang i-critic guys kasi she was trying again in her life for those marriage, but now hindi nag-work out. It is obviously naman na hindi mag-work out at miracle na lang kung mag-work forever ng ganyan kalaking edad sa longest time being together. Kasi ganito yun guys, kasi pag matagal na kayo, matagal na rin silang nag-together, di ba? Silang marriage, matagal na. Nandoon na kasi yung lumalabas na talaga yung gusto niya as a younger person, as a younger partner, lumalabas na yung gusto niya, as in gusto niya. Eh, si Ai naman, lumalabas na rin yung na no matter what, gusto niyang ibigay yung sa younger partner niya yung gusto ng lalaki. Hindi na rin niya kaya kasi sa totoo lang pag magkaedad ka na, nag-change na yung mindset mo. Sabi ng sinabi ko nga, as I said, that sa first year of second year on your marriage, it's still okay, happy and everything like that. Third year, still okay, happy and everything like that. But in the long run, everything's changed. Change talaga yan. Lalong-lalo na nga talaga sa partner mo so much younger than you. So ngayon, para ito sa mga bashers ni Ai, wag no siyang masyadong ibabash, guys. Bagkos iintindihin natin yan. Iintindihin natin siya kasi alam naman natin kung lawakan yung pag-iisip nyo. It is so natural things that their marriage is gonna collapse in the long run. Alam natin yan kung lawakan natin ang pag-iisip. Lalo na kung dito tayo sa Amerika. Kasi lahat ng mga, I should say, hindi naman siguro lahat, pero most dito sa Amerika yung mga marriage dito nagfi-failed talaga yan, kaya nga merong divorce. So parang nandoon na rin si Ai sa kanyang sitwasyon dito sa US. At hindi natin yan mapipigilan at hindi natin yan mababash at hindi natin yan makritik na ganitong ganyan. Magpapasalamat na lang tayo ang marriage ay
tumagal at masayang masaya sila. Siyempre, ngayon, maghihiwalay sila, magdi-divorce sila, nandoon na yung malulungkot ang babae, malulungkot si Miss Ai, malulungkot siya, syempre nandoon na yung kasali na yun. Tapos yung lalaki naman, hindi natin alam kung masaya siya, kung okay siya, kasi nga, younger pa siya he still have so much in his plate. Hopefully, ito si Miss Ai, napaka-strong siya. She is a strong woman. So, ngayon, madali lang siguro siyang makakope up din. Kaya yung masasabi ko lang sa mga nagbabasa kanya sa comment section, marami din kasing masasama yung mga sinasabi, ay iintindihin natin guys, huwag kayong magsasabi ng mga ganyan. Kasi kung lawakan nyo nga, sinasabi ko nga kanina, kung lawakan nyo ang pag-iisip nyo, maintindihan nyo ang nangyari. Maintindihan nyo kung bakit nangyari. Unang-una nga talaga sa age gap nila. At number 2, celebrity. Tingnan mo naman yung mga celebrity, nakailan silang marriage, di ba? So, syempre, nandoon na rin yun. Kasali yan sa key factors ng pag-field ng marriage nila as a celebrity. It's not gonna be like magugulat ka. No, for celebrity marriages, it's normal. Kasi, unang-una, ang dami nilang mga bashers. Number 2, marami silang makakasama sa mga show nila, sa mga movie na gagawin nila. Di ba yung iba nga nai-inlove sa movies lang nang ginawa nila sa mga settings nila. Biro ko naman yan, isang movie, minsan isang year matatapos. Iba 6 months, 8 months. Ilang beses niyang paulit-ulit mag-shooting. So, syempre, makasama mo yung leading lady mo, leading lady band mo, magkakagustuhan yan sila. So, nandoon na rin yun, key factors na rin yan sa paghihiwalay, di ba? So, yung mga celebrity, para bang accepted na lang natin yan as a normal person, yung mga tayo ay mga tagahanga sa kanila. Parang accepted na rin natin yan, hindi na tayo magugulat dahil ganyan na talaga ang life nila. Bakit pa ako nakakita ng mga comment na parang hindi makain ng aso? Nako, napakakitid naman ng mga utak ng ibang nagko-comments dyan. Of course, sa comment section, lahat naman kung meron, nandito tayo sa YouTube, mag-upload ka ng video ng mga ganyan, may mga comments talaga. Kasi siyempre mababasa natin yan. Ang akin lang mo sasabi dyan, lawakan natin ng pag-iisip kasi life and celebrity is totally different from the normal people. But even the normal people, they still get divorced. Here in the US and in the other country, unlike in the Philippines, because there's no divorce in the Philippines, but they do have a special thing, annulment. So yeah, there is an annulment in the Philippines. Even though it takes forever to do that, they said it takes too long to even approve that. But at least there is that some country, most country is so natural and it's easy to get divorce and hiwalay. Ito, yung pinaka-paborito kong celebrity dito, si Ben Affleck at saka si Jennifer Lopez. Nakusulit ako dyan talaga ng ganyan. Napakasulit ako nila. Halos lahat ng mga ginagawa nila ay pina-follow ko, nanonood ako ng mga movies, lahat-lahat na lang. Paborito ko yan eh. Tapos nakailang marriage ba si Jennifer? Marami din. Nakailang failed relation, marami din. O same thing sa kanilang mga partner, ganun din. Kasi it's a normal, it's a norm for a celebrity people to get failed in their marriages, and it's not even like shocking. I don't get shocked anymore. Like Jennifer Lopez, I'm not shocked anymore what's going on in her life, in her marriages, in his partners. I'm not shocked anymore because look, she is a very, very popular, powerful celebrity woman. One of the powerful celebrity woman here in the US and also in her country. So yeah, I'm not surprised if things happen for them. Ang mga nagko-comment, lalong-lalo na sa mga bashers ni Miss Ai, meron kasing nakalagay dyan na,
Matanda na siya, bakit pa pinapatulan? You know, something like that. Lalo na noon. Ay, yan ang sinasabi ko, ang mga celebrity, kahit hindi celebrity, pag ma-feel nila yung tao na gusto nila or parang sila na talaga or take another chance, they take chances. Wala namang problema doon. Nagkasundo namang dalawa, di ba? So, tigil-tigilan nyo lang ang pagbabash ng mga masasakit na mga salita dito kay Miss Ai. Kasi siya talaga ang inano dahil nga siya yung may edad. So, wag kayong masyadong magbabasa sa kanya. Pagkus intindihin natin, okay na nga meron pa siyang chance makakita ng lalaking para sa kanya, the same age, ganon, at least the same age. Wag yung pinakayang, ganon. So, meron pa siyang time. Siguro this time, baka the end na yan, katapusan na yan sa kanyang pagmimarriage at it will work out na. Kasi, alam mo naman, pag mga celebrity people, actress, actors, pag darating din nga matanda na rin sila, nagre-retired na rin sila sa kanilang pagka-public figures, so, ibang buhay na naman ang gagawin nila. So, malay mo, makakita na si Ai ng partner in life niya na hindi celebrity at pareha sa kanya ng edad, the same things, the same wants, the same needs, the same prospect in their life and then their mindset. So probably it will work out. So we're just gonna pray for Miss Ai na give her strong mind and strength for this. I'm sure she will get through this. Alright guys, so thank you so much. Ganyan talaga ang life. So, move forward. Don't forget to move forward. Yan lang ang masasabi ko. Always moving forward. No backward. Forward. Alright, bye-bye. And if you haven't subscribed to this channel, please subscribe. This channel is for Pinoy. Tambayan ng Pinoy abroad. What's our all Filipinos in abroad, like OFWs, non-OFWs, basta lahat ng mga Filipino. Kaya ako nagtatagalog. Pwede nga rin ako magbisaya kaso nabubulol na ako guys. Nabubulol na ako. Kaya Tagalog na lang, mix ng Taglish tayo at saka iniwasan kong mag-i-English din kasi mabubulol din ako. Taglish na lang tayo pakunti-kunti Taglish kasi pag i-English din natin, hindi na to tambayan ng Pinoy abroad kasi nag-i-English na nga, di ba? Kailangan Tagalog or basta main natin na language na gagamitin natin dito is Tagalog para maintindihan natin lahat. So, kaya kung minsan nagtataglish ako kasi hindi ko masasabi in Tagalog yung sasabihin ko. Kasi minsan kasi guys, Bisaya, Tagalog, namimix ko na rin ang mga pananalita ko. So, understanding is the key. Alright? Bye-bye. And don't forget to subscribe.